Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Ang Diyos natin ay Diyos ng tagumpay. Sabi ng awitin, si David ay nagkaroon ng tagumpay kay Goliath. Si Daniel nagkaroon ng tagumpay sa mga leon. Si Noah naging tagumpay, no? Doon sa bagyo. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. At ganoon din tayo maging tagumpay rin. Dahil ang Diyos ni David, ni Daniel, ni Noah ay Diyos din natin, mga kapatid. No? Salamat sa Panginoon. And tonight, no, we are going to study again in Book of Deuteronomy. Ating paksa dito po sa Book of Deuteronomy, chapter 11. Beginning 22 hanggang 22 hanggang 28. Deuteronomy 11, chapter 11, verse 22 hanggang 28. Okay. Basahin natin ng salitan, no? This is the promise of God to Israel, to Israelite. Ang sabi niya, verse 22, For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you to do them, and to love the Lord your God, to walk in all his ways, and cleave unto him. The Lord drive it all this nation from before you, and ye shall possess the greater nation, mightier than yourself. Every place where on the soles of your feet shall tread shall be yours, from wilderness and Lebanon, from the river of Euphrates, even unto the uttermost sea shall your coast be. There shall be no man be able to stand before thee. For the Lord God shall lay bare you and tread you upon the land ye shall tread upon, and ye shall said unto you, Behold, I sit before you this day, blessing and curse. Blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And sabay-sabay natin basahin ang verse 28. And the curse if you will not obey the commandments of the Lord God, but then turn aside the way which I command you this day, to go after gods which ye have not known. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat muli sa passage na aming nabasa. At Manang Espiritu, malaya kang gumawa sa amin ngayong gabi. Sa aming pag-aaral niyong masalita, Holy Spirit, give us wisdom and knowledge and understanding of the Word. And open our hearts again so that your Word will be filled in our heart tonight, O God. Salamat po, Diyos. Give us a teachable heart, teachable spirit. Ang inyong mga salita, Panginoon, ay manangan sa aming mga puso. At i-apply namin sa aming buhay ang mga bawat salita naming marinig, Panginoon. Kaya bigyan mo kami ng attentive spirit ngayong gabi sa pagkikinig ng inyong mga salita. At ito po ay malaking pakinabang sa aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po sa mga testimonies na aming narinig. Salamat sa mga ulitin na naganda ng aming mga puso. At ito ngayong gabi, Panginoon, ay bigyan mo kami, O Diyos, ng pagpapala mula sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod ngayong gabi sa pagpahayag ng inyong mga salita. At gabayan po kami, Panginoon, meron muli kami makomplis ngayong gabi mula sa inyong mga salita. Patawad anuman aming pagkukulang, pagkasala laban sa inyo. Ang lahat nito aming dalangin at patawad sa aming kasalanan. Ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may be seated. The book of Deuteronomy is known as the one of the 5 books of Moses, known as the Pentateuch. No? Pag Pentateuch, ibig sabihin 5 books of Moses, no?
Dito po sa ating binasa ay ito po ay mga tagubilin ni Moses sa bayan ng Israel, no? Ito ay kanyang mga tagubilin. Kumbaga si Moses kasi ay matanda na. At ito ay kanyang mga last will and testament to the people of Israel. And he reminds them to love the Lord. To love the Lord. In verse 22. For if ye shall diligently keep all these commandments, I command you to do them. To love the Lord your God, walk in all His ways, and to cleave unto Him. Ito po ang reminder ni Moses sa bayan ng Israel, no? To obey God's commandment, to love the Lord, no? To walk in His ways, no? And cleave unto Him. Huwag lumayo sa Kanya, huwag maghiwalay sa Kanya, no? Ay makita natin that is the requirements, God's great requirements to the people of Israel in order for them to bless and reach to possess the promised land that God promised to them, no? The land floweth with milk and honey. Yan po. Ito po ang tagubilin ni Moses para makarating sila sa lugar ng pagpapala. Amen. Oh, lugar ng pagpapala, no? The promise of blessing to the people of Israel. No? Blessing. Kaya makita natin, kapatid, no? Blessing is another word of success. Amen. Maging sa ating buhay Kristiyano, no? We want blessing, we want success in our journey, in our Christian life. There are things that God requires for us to meet the success in life. No? Successful in our Christian life. We have a victorious Christian life. We have victorious family life. We are victorious in our financial life, spiritual life, in all area of our life. No? We want to become success. No? Yan po ang ating pag-usapan. The promise of blessing of God. No? The promise of success. Blessing means success. Amen. Blessing is not only in terms of material, financial, physical, but it includes spiritual. No? Naray pong mga blessing. No? Kaya nga, blessing, success is a blessing. Amen. So, makita natin ang ating pag-usapan. The promise of success. No? The promise of blessing, not only to the people of Israelite, but also to the people of God nowadays. It can apply us. It can apply this principle to our lives, sa ating buhay. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay pwede nating ma-apply ang mga prinsipyong ito. Paano tayo maging tagumpay sa buhay? Paano tayo maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano, sa ating financial na pangailangan, in all aspect, in all area of our life, we can apply this principle of success, ng promise ng Panginoon, ng tagumpay. No? So dito po, sa ating unang puntos, no, na paano ang isang mindset ng isang Kristiyano para tayo maging tagumpay. No? Yan ang ilagay natin sa ating kaisipan. No? Paano
ang isang Kristiyano maging tagumpay, no? Makarating sa lugar na katulad ng mga Israelite, the land floweth with milk and honey. That is the promise of God to the people, the Israelite people, no? Yan po ang ating pag-usapan. No, paano tayo maging success? No? Yan po ang ating pag-usapan. Sa una, paano tayo maging tagumpay sa ating buhay? Success. Number one, success is a choice. Amen. Success is not an accident. Success is not a chance. Success is a choice. Amen. It means pwede tayong maging tagumpay sa buhay. Dahil ang tagumpay ay isa sa pagpili, desisyon natin. No? Kaya success is a choice. In Deuteronomy 11, verse 26, Behold, I set you this day blessing and a curse. So, success is a choice. Amen. It depends upon your choice. You want success, choose success. You want failure, you choose failure. No? Ang Diyos nag-set. Mayroon tayong pagpilian sa ating buhay. Kristiyano. Pwede tayong maging success, pwede tayong maging failure sa ating buhay. Pwede tayong maging success sa ating spiritual life, pwede tayong maging success sa ating financial life, pwede tayong maging success sa ating family life, marriage life, pwede tayong maging success. Oo. Depende sa ating pagpili. Yan. Kaya kapatid, no? Choice. If you choose failure, if you choose curse, you disobey His commandment. Oo. If you choose blessing, obey His commandment. Amen. If you obey, sabi rito, if you obey commandments of the Lord, blessing if you obey. No? Yan po, blessing if you obey. Curse if you will not obey. So, dalawa ang pagpili. Amen. Ano ang piliin natin? Sumunod o hindi susunod? Kaya kapatid, makita natin, no? Kaya success is decision. Amen. What is your decision today? What is your choice today that determines your success or failure for tomorrow? Amen ba? Kaya sa atin, ang desisyon kung gusto natin maging success, gusto natin maging failure. Nilatag na ng Panginoon sa kanyang salita. If you obey, you will become success. If you disobey, you will fail. No. Kaya don't expect blessing if you disobey His commandment. Kasi maraming Kristiyano, they expect blessing, but they disobey God's word, God's commandment. Nandito na po nilatag ng Panginoon kung paano tayo pagpalain ng Diyos. Kaya salamat, mayroon siyang salita, mayroong simbahan, mayroong mga ngaral na nagsasabi sa atin na minsahero para ihatid sa atin ang mga prinsipyo ng tagumpay sa buhay. Amen. So, maliwanag po sa salita ng Diyos. No? Kaya mayroon tayong salita ng Diyos to drive you to success in life. No? Kaya success. Success is individual choice.
Success is personal choice. Nasa atin ang pagpili. God gave us freedom of choice. Yo. Kaya it is our choice to become success. It is our choice also to become failure in our life. Amen. Kaya bagita natin, kapatid, no? Gusto natin maging tagumpay at maging mayroong pagpapala ang Diyos sa atin. Tingnan natin sa Joshua 1:7. Joshua 1:7. Kasunod lang yan, no? Joshua 1:7. Only be strong and very courageous, thou mayest observe to do all the law which Moses my servant commanded. Turn not it from to the right hand to the left, thou mayest prosper whatsoever thou goest. Amen. Sana saan man tayo pupunta, no? Pagpalain tayo ng Diyos pag tayo sumunod sa Kanya. Amen. Kaya makita natin, dito po sa ating binasa, turn not from the right or to the left. We need to choose. We need to choose the way to success. Piliin natin saan ba ang daan patungo sa tagumpay. Kasi dalawa ang daan sa ating buhay, paglalakbay sa buhay. May daan papuntang failure, may daan papuntang tagumpay. Saan ang pipiliin mo dyan? No. Kaya yung makita natin, kapatid. Kaya our destiny is not a matter of chance. Our destiny is a matter of choice. Yan. Choice. Yan, makita natin, kapatid. Yan po, choice ang success. It is not a thing to be waited for. Hindi ito ang mga bagay na hintayin mo na lang para maging tagumpay ka. Oo. Hindi paghihintay ng tagumpay. Ang tagumpay ay mayroong pagpipili sa ating buhay. May pagpasya. Kaya kung tama ang ating pasya, doon tayo magpasya sa lugar ng tagumpay. No? Para maabot natin ang success sa ating buhay. Yan po ang ating gusto natin maging tagumpay. Piliin natin ang tama. Mayroon tayong tamang pagpili. We need to choose to obey. Love the Lord. Walk in His ways. No? Para tayo ay maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan. Kaya mayroong salita ng Diyos. Mayroong counsel mula sa salita ng Diyos. May pastor na nag-shepherd, nangunguna to guide us to the way of success. No, mayroong guidance ang salita ng Panginoon. Kaya so una, ang susi ng tagumpay, success is a choice. Kaya dapat piliin natin ang success sa buhay. Amen. Nasa atin ang susi ng tagumpay. Kaya sa atin ang pagpili at pagpasya. Kaya nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng tamang pagpasya, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa larangan ng pagpasya. Mahalaga ang pagpasya, kapatid, sa buhay. Pag namali ang ating pagpasya, mali ang resulta ng ating buhay. Pag namali, don't blame someone. Don't blame the church. Don't blame the pastor. Don't blame God.
blame yourself because it is your choice to become failure. Oo. Narito na, inilatag na ng Panginoon sa kanyang salita. Mahalin mo ang Diyos. Sumunod sa kanyang salita. Huwag kang mahiwalay sa Diyos. Diyan sa verse 22. If you shall diligently keep all these commandments, which I command you to do them, to love the Lord. Teach our children to love the Lord. Para maging tagumpay ang ating mga anak, turuan natin ating mga anak na mahalin ang Diyos, paglingkuran ang Diyos. Amen. Nakita natin sa verse 19, Deuteronomy 11 verse 19. And ye shall teach them your children, speaking of them, that when thou sittest thine house, when thou walkest by the way, thou liest down, when thou risest. Yan. Huwag nilang kalimutan ang salita ng Panginoon. Mahalin ang Panginoon. Para sila i-bless ng Panginoon. Makita natin ang blessing ng Panginoon. That your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware your fathers give them as the days of heaven upon the earth. Makita natin ng pangako ng Panginoon, ng tagumpay, hanggang sa ating mga anak, hanggang sa ating mga apo, kapatid. Kaya mahalaga yung ating pagpili sa ating buhay. Oo. Life, successful life, is a matter of our choice sa ating buhay. So, makita natin, may pagpili. Amen. Piliin natin ang tama. Kailangan natin ng wisdom. Oo. Sabi ni James 1 verse 5, if you lack wisdom, ask God. Amen. So, number 2, success is commitment. Amen. Commitment. Oo. Ano ang ibig sabihin ng commitment? Commitment is continuing despite of difficulties, opposition, discouragement, hardship in life. Nagpapatuloy ka pa rin. Yan po ang commitment. Nagpapatuloy. Whatever circumstances, trials in life, discouragement in life, nagpapatuloy ka sa kalooban ng Diyos. Yan po ang commitment. Oo. Commitment is a part of success. Yeah, commitment is success is a commitment. Not only a matter of choice, but it is a matter of commitment. No? Commitment. In Proverbs 16, verse 3. Proverbs 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Commit thy works unto the Lord. We need commitment unto the Lord. Dapat may commitment tayo sa Diyos. Amen. Commit thy work unto the Lord. Amen. Kailangan mayroon tayong commitment to serve God. Amen. Makita natin, kapatid, no? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Thy thoughts shall be established. Amen. Malaga po, no? Yung ating kaisipan. Amen. Huwag nating kalimutan ang ating commitment sa Diyos. Amen. Kasi marami tayong commitment na hindi natin nagampanan sa Diyos. Oo. Kaya mahirap tayo magtagumpay sa ating buhay. Oo. Success is the way of our thinking.
our thoughts. Oo. Sa ating kaisipan. Commit thy work unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Mahirap yung ating isip pabago-bago. Amen. Kailangan ng ating isip ay established, matibay. Matibay tayo sa ating commitment. Amen. Success is the way of our thinking. Amen. In Proverbs 23, diyan lang sa unahan. 23:7. For as he thinketh in his heart, so is he. Thinketh in his heart. Mahalaga po yung pag-iisip. The power of thinking. Kailangan ang ating kaisipan ay lagi tayong positibo. Oo. Kasi sabi rito, for as he thinketh in his heart, so is he. Pag iniisip mo, ikaw ay talunan, talo ka. Pag nag-iisip ka, ikaw ay isang tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maging tagumpay ka. Amen. Kaya lahat maganda ang nasa isip natin ay tagumpay, hindi failure. Kasi karamihan, failure. No? Negative. Dapat maging positibo tayo sa ating buhay. Maging sa ating kaisipan. Oo. Kaya mahalaga yung positibo. Philippians 4:8. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report. Good report. If there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Amen. Maganda, no? Na ang ating isip ay maging tagumpay sa buhay. Amen. At kailangan natin ng commitment. Commitment is another word of success. Oo. Sabi ni Solomon sa Book of Proverbs, commit thy works, and thy thoughts shall be established. Established means success. Amen. Gusto nating tagumpay sa larangan ng trabaho, kailangan ng commitment. Oo. Sa larangan ng negosyo, kailangan ng commitment. Maging sa pamilya, kailangan ng commitment. Maging sa larangan ng mag-asawa. Oh. Kailangan ng commitment. Oh, ang matatag na pagsasama ng mag-asawa, ang bawat isa may commitment. Amen. Thy thoughts shall be established, matibay, matatag. Ang isang relasyon, pag ang relasyon may commitment. No, sa bawat isa. No? Kaya maraming nasirang relasyon, maraming nasirang pamilya, ang wala dyan, kapatid, maraming pamilya hindi successful, failure. Ang kulang dyan, lack of commitment. Walang commitment. Maging sa gawain ng Panginoon, kaya sabi niya, commit thy works. Maging sa gawain ng Panginoon, kailangan ng commitment. No? Nasa ministry, kailangan ng commitment. No. Pag wala kang commitment, hindi ka tatagal sa gawain ng Panginoon. Kasi ang commitment, you continue
despite of difficulties, despite of hardship, despite of obstacles, hindrances, in your journey of your Christian life, you continue. Yan po ang commitment. Kasi marami ang nag-commit, hindi sinusunod ang commitment. Hindi tinutupad ang commitment. Kaya ano nangyari? Nawawala sa gawain ng Panginoon. No, maging sa trabaho, pag wala kang commitment, hindi ka tatagal sa trabaho. Sa negosyo, hindi ka rin tatagal. No. Hindi tatagal. Failure if you lack of commitment. Kaya malaga ang commitment, kapatid, sa larangan ng tagumpay sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. It is a choice. It is a commitment. Amen. And number 3, mga 5 lang to. Number 3 na tayo. Success is a challenge. Amen. Ang tagumpay ay hindi magic. No shortcut in the aspect of success. Success is challenge. Amen. Success is a challenge. Ang tagumpay, may mga challenges tayo maranasan. Oo. Kaya you need to accept challenges in life. No. If you want to success. No. If you want success, accept challenges, accept failures in life. Accept our mistakes and learn from our mistake. And you will become success. Yan po. There are challenges in life. Lahat, in family, in finances, in business, in career, may mga challenges, may mga pagsubok, may mga problema na ating maranasan. No. Pero makita natin, success is a challenge. It means, don't give up. No. Don't quit. If there is challenges. Because challenges is the key to success. Yan. Oo. Maging tagumpay ka. Oo. Ang mga taong nagtagumpay ay dumaan sa failure, challenges, bago sila nagtagumpay. Oo. I read the quotation of Henry C. Ang sabi niya, if you fail, start again. Amen. At makita natin, no? Si Henry C. naging tagumpay sa larangan ng negosyo. Kasi ang kanyang motto, if you fail, start again. If there is challenges, don't quit, don't give up. Start again. No, start again. No. In James 1:3, James 1:3. James 1 verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have perfect work. Perfect work means success. Before success, there are so many challenges, trials, sabi ni James. Let patience, kailangan natin ng mahabang pasensya, pagtsatsaga, bago tayo magtagumpay. May mga challenges, no, sa ating buhay. The trying of your faith, for faith. Let patience have perfect work. Tuloy ka lang kahit may challenges sa ating buhay. Magpatuloy ka lang sa Panginoon.
Huwag kang lumayo sa Panginoon. Huwag kang lumihis sa Panginoon. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Tuloy ka lang sa pananambahan. Tuloy ka lang sa kanyang salita. Tuloy ka lang sa pagkikinig. Kahit may challenges. Because challenges is a part of success. Yan. Perfect. Hanggang ma-perfect. The trying of your faith bilang manampalataya. We are subject of challenges and trials in life. Yan po. Perfect. Mayroong magkaroon hanggang maging perfect, maging successful tayo sa ating buhay. Kailangan ng pagtsatsaga. Maging sa pananambahan, pagtsatsaga. Amen. Oh. Mahirap gumising ng Sunday ng umaga at babalik ka sa hapon. Oo. Mahirap. There are so many challenges. Pero mahalaga, magpatuloy lang. No? Kahit may challenges sa buhay. Magpatuloy lang tayo. Don't quit. Pag may mga pagsubok na ating pinagdaanan, patuloy ka lang sa Panginoon. Bahagi yan ng tagumpay sa ating buhay. Yan po. Yan ang kasi marami kang mga failure. Just keep on. Don't give up. Magpatuloy ka lang. Oo. Magtatagumpay rin tayo sa buhay. Amen. Naalala niyo si Thomas Edison. Si Thomas Edison, no? The inventor ng ilaw na yan ay si Thomas Edison. Kaya tayo may ilaw. Siya ang nag-imbento kung paano mapaliwanag niya ang isang bulb. No. Si Thomas Edison ay nag-imbento ng ilaw. No. At makita natin sa kanyang invention ay meron siyang 1,000 attempt. Sinubukan niya 1,000 failure in his attempt to invent the light. Yan. Unsuccessful. Oh. 1,000 challenges na kanyang naranasan. But Thomas Edison never gave up. Never quit. No. And he counted failure as a steps of success. Oh. 1,000 steps to become success. Yan ang motto ni Thomas Edison. Thousands of challenges to become success. Amen? Ay tayo, kunti pa lang pagsubok, nag-give up na tayo. We question God when challenges comes in our life. Bakit nangyari ito sa akin? Oh. Bakit ako pa? Marami namang iba dyan. No. Pero kapatid, tanda natin, may mga challenges sa buhay. Amen? Ang ibig sabihin, ang mahalaga, magpatuloy ka lang kahit may pagsubok sa buhay. No. Kaya, because success is a challenges. Success is a challenges in our life. May mga problema, may mga hamon sa buhay, ay kailangan, kapatid, magpatuloy ka lang. Hanggang tayo maging tagumpay sa ating buhay. Para tayo maging tagumpay at kagamit-gamit sa Panginoon. No? Kaya accept challenges. Tanggapin natin ang mga hamon sa buhay.
Bigyan tayo ingi tayo sa Diyos ng wisdom and courage to face challenges in every challenges in our life. Yan ay bahagi ng ating tagumpay sa ating buhay. Amen. Tanda natin, failure is not failure unless you give up. If you give up, yan, failure na. Kaya don't quit because quitter never wins. Amen? Quitter never success. Kaya don't give up, don't quit. Tuloy ka lang, kapatid. Tuloy ka lang sa Panginoon, tuloy ka lang sa kalooban ng Panginoon, tuloy ka lang sa Kanyang salita, in spite of challenges in life. And you will become success. Amen. Accept challenges in life. Tanggapin lang natin kahit bumagsak ka. Sabi ng salita ng Diyos, the just falleth 7 times, but he riseth again. 7 bisis na bumagsak. Don't quit. Rise up again. Amen. May challenges. Bangon ka lang pag mayroong mga pagsubok. Makaahon ka rin balang araw. No. Hindi tayo maging tagumpay kung walang challenges sa buhay. Amen. Kaya lahat ng tagumpay dumadaan sa challenges. May pagsubok. Amen. Kaya nakita natin, mayroon tayong building, mayroon tayong property. Amen. Pero hindi ito magic. Oo. Maraming failure, challenges na ating naranasan. Oo. There are so many stories of challenges before the victory. Amen. There are stories before victory. Amen. Marami kang ikwento. Alam ba nangyari yan? Marami kang ikwento. Paano ka naging tagumpay at naging testimony na ang Diyos ay kasama natin sa panahon ng mga challenges sa buhay. Kaya huwag tayong mahiwalay sa Panginoon. Kasama tayo ng Panginoon sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagpapala. I'm with you always unto the end of the world. Pangako ng Panginoon. Sa Matthew 28 verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. I'm with you always unto the end. Sipin mo yan. Samahan ka ng Panginoon. Hanggang sa dulo. Hanggang sa katapusan. Hanggang sa huling nating buhay. Hanggang kamatayan. Samahan tayo ng Panginoon. Kaya huwag kang mahiwalay sa Panginoon. Amen. Kasi ang problema, tayo ang humiwalay sa Diyos. Cleave unto the Lord. No. Kaya magpatuloy tayo kahit may mga pagsubok. Amen. Ano ba ang numero na? Oh, napit na. And number tayo? Number 4 na. Number 3, number 4. Ang number 3, success is number 2, commitment, choice. Success is a challenge. Yan. Number 4. Kasi walang number eh. Number 4. Success is completion. Completion. Amen. Hebrews 12 verse 1. Ang tagumpay ay natapos mo. Nakatapos ka. Hebrews 12 verse 1. Wherefore, seeing we also compassed about with some great cloud of witnesses,
let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Let us run with patience the race that is set before us. Amen. Sa buhay natin, tayo ay katulad ng atleta na mayroon, ang bawat isa ay mayroong takbuhin. We are running the race. We need to stay in our track. Doon ka lang magpatuloy. Oo. Doon lang dapat tayo tumingin sa finishing line. Amen. Finishing line. Kaya be a finisher. Amen. Run with patience. May mga obstacles sa ating pagtakbo. May mga challenges. Dapat ang isipin natin, hindi lang challenges, ang isipin natin, completion. Matatapos ko ito. Makarating ako rito. Maging tagumpay ako sa aking buhay. Yan. In Galatians 5:7, ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? May mga hindrances sa pagtakbo natin sa buhay. Sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng trabaho, sa buhay ng negosyo, ano man aspeto sa ating buhay. May mga obstacles tayo. Pero ang malaga, ang nasa isip natin, to be a finisher, completion. Dapat doon tayo sa finishing line. Amen. Kasi maraming Kristiyano, puro lang simula, hindi natatapos. No. Nagsimula sa ministry, hindi natapos. Sumama sa choir ministry, hindi naman nakatapos. Nag-quit na agad. Ushering ministry, wala na. Discipleship, wala na. Dapat, kapatid, maging finisher tayo. Oo. Gusto natin maging finisher, ay doon tayo dapat nakatuon sa Panginoon. Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Finisher of our faith. No? The great example of finisher is the Lord Jesus Christ. Amen. Siya ang finisher. Amen. He finished His work in the cross of Calvary. And He said, He shout, it is finished. It is finished. Amen. It is finished. Natapos niya. Amen. Oo. Sa Greek word, ano yan? Tetelestai. Amen. Meaning, all debt paid. Lahat ng ating utang, binayaran ng Diyos. Ang utang natin sa impyerno, bayad na. Yan po ang tetelestai. Amen. Na dapat tayo hatulan ng impyerno, hatulan ng kamatayan. Pero tinapos ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At ang sabi niya, it is finished. It means sentence fully served. Siya ang namatay para sa iyo. Siya ang nasentensyahan para sa iyo. Kaya sentence is fully served. Binayaran niya ang dapat mong bayaran sa impyerno. Yan po. Kaya another word ng tetelestai, it is winning the battle. Winning the battle. Kaya Christian life,
is a battle. Every day in our life is a battle. Oo. Tanda natin, we are in the winning side. Amen. We are finisher. Kaya don't quit. Oo. Maging sa Apostle Pablo man. Apostle Paul is a finisher. Amen. Kaya siya nagsabi sa 1 Timothy 4:7. Atin natin. 1 Timothy 4:7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So Apostle Paul, is a finisher. Amen. Bago siya mamatay, he is a finisher. Sabi niya, I have fought a good fight. Sabi niya, verse 6, I am ready to be offered. He is ready to die. Because he finished everything what God wants him to do. Tinapos niya ang pinapagawa na misyon ng Panginoon sa atin. Kaya dapat, kapatid, tapusin natin ang misyon natin na pinagawa ng Diyos sa atin. Kaya don't quit. Don't start and quit. Finish what you started. Tapusin natin kung ano man ang ating sinimulan, kapatid. Ang sabi niya sa verse 8, henceforth there is laid upon for me a crown of righteousness. Amen? Nakatanggap sa Sir Pablo ng crown ng tagumpay, which the Lord, the righteous judge, and give me at that day, not to me only, but all of them also that love His appearing. Amen. Kaya dapat tayo magpatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Appearing sa kanyang pagbabalik. Kaya huwag tayong mag-quit. Be a finisher until the sound of the trumpet. Oo. Fulfill your goal. Fulfill natin ang ating mga goal sa buhay. Hanggang tayo maging tagumpay. Amen. And lastly, number 5. Success is condition to follow. Amen. Success is condition to follow. Balik tayo doon sa Deuteronomy 11. Natin binasa kanina. 11:22. May kondisyon ang Panginoon para tayo maging tagumpay. 11:22. For if ye shall diligently, the word if means condition. Amen. Condition to success. If ye shall diligently keep all these commandments. Pagsundin mo ang aking utos. And to do, gawin mo. To do His ways. And to cleave unto Him. Huwag kang mahiwalay sa Diyos. Yan ang kondisyon ng Panginoon. No. Yan po, para yan. Sa verse 23, yan na po ang tagumpay. They will be the Lord, drive out all this nation before you, and ye shall possess greater nation, and mightier than yourself. Every place of the soles of your feet shall tread, shall be yours from wilderness, and Lebanon, from the river of Euphrates, even to the uttermost sea, shall be your coast.
Amen. Makita natin, ito ang pangako ng Panginoon sa bayan ng Israel. There shall no man be able to stand before you. Amen? Ba pangako ng Panginoon hanggang ngayon? Amen? Hindi matalo ang bayan ng Israel, pangako ng Panginoon. Amen? Just the promise of God. Pero may kondisyon. Pag ang tao, ang anak ng Diyos, manatili sa Kanya. And observe to do all that is written therein. No? That is written therein. Yan po ang kondisyon. Nandyan, kaya nga nandyan yung Deuteronomy 11 verse 26. Yan. Yan ang kondisyon. Behold, I set you this day a blessing and a curse. May kondisyon ng Panginoon. If you obey, blessing if you obey. Curse if you will disobey. Yan ang kondisyon ng Panginoon sa atin. Kondisyon to success, kapatid. Kaya maganda sundin natin ang kanyang mga salita. Kaya malaga na lagi kang nakikinig ng kanyang salita. Paano ka masunod? Paano masunod ang kanyang salita? Ay wala ka namang naririnig. Oo. Kaya maganda, narinig mo at sundin mo, i-apply natin ang salitang Diyos. Ayan po, it will become success. Sundin natin ang kondisyon ng Panginoon. Yan po ang mga prinsipyo ng tagumpay ng isang Kristiyano. Oo. Success is a choice. Piliin mo ang success sa buhay. Success is a commitment. Mag-commit ka sa Diyos. Na magtapat sa Kanya, maglingkod sa Kanya, mahalin Siya, mag-commit ka sa Diyos. And you will become success. In success, there are challenges that we face. But don't give up. Don't quit. Just keep on. Until you complete. Completion is a success. And obey, follow the condition. The condition of the Lord must be followed. Must be obeyed. If you obey, blessing if you obey. Yan po ang kondisyon ng Panginoon. If you disobey, curse. Kaya hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Kaya sa atin po ang pagpili. Amen. Choose success in life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat puli sa inyong mga salita na aming natungayan ngayong gabi, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Pinakita niyo sa amin, Panginoon, ang mga prinsipyo, paano kami maging tagumpay sa buhay. Kailangan mayroon kaming tamang pagpasya. Mayroon kaming commitment sa iyo. At mayroong mga challenges. May mga challenges dapat kami magpatuloy. Hanggang matapos namin ang inyong gawain. At sundin namin ang iyong mga kondisyon. Habang tinutugtog at panyaya, sige po, if you want success in life, salamat tayo sa Panginoon. Pinakita niya ang susi ng tagumpay. Dito rin sa kanyang salita. Why not give thanks to the Lord? Panginoon, salamat po. Mayroon akong narinig ng mga prinsipyo paano maging tagumpay ako sa buhay. Paano maging tagumpay ako sa buhay pamilya. Buhay pinansyal. Buhay sa gawain ng Panginoon. In all aspect of your life. Sa aking career, in my studies, kailangan ko po maging tagumpay. At dito na po ang susi. May condition ka.